Ito nila, kasi diba, ano na kayo, nagko-crossover na yung Channel 2 artist. So how was it yung ano mo, yung pag-guest sa Showtime, like especially for you tapos nag-guest judge ka din sa TNT? Yeah. Well, of course, it's a very nice feeling. It's a proud feeling that, of course, I came from a different network, which is GMA. Popstar. But the other network, which is ABS, they are getting me, to be a part of their show. So, very proud moment. And that has been my kahit saan ako magpunta, hindi ko ipapahiya yung network ko. Hindi ko ipapahiya yung mga boss ko kung saan ako nanggaling. Kung sino yung tumulong sa akin na mag-phone. Kung sino ako ngayon as an artist. Pero if ever, sino yung gusto mong maka-work sa kabilang channel? Wow. Sa magkakaroon ng collab? It would be Miss Casey Candinas. Wow. Why? Why not? She's one of the best singers in the Philippines. May encounter ka na rin ba kay Kim Chu nung nag-showtime? Super super lively pala siya in person, very joyous. So she's very, very pretty. Isa siya sa talaga natitigan ko sa ganda niya. How about kay Meme Vibes? Kasi si Meme, yun nga, nag-meet na kami noon. Tama naman yung kwento na unang meeting namin party talaga. So, syempre, pag party, maluwag na yung loob mo sa tao, light na, diba? So, doon siya nag-start eh. Hindi ko naman in-expect na matutuwa doon si Meme. Tapos, kukunin niya ako sa show niya, diba? Nakakatuwa. Nakita na rin po ba kayo ni Kyla? You knowing na siya yung host ng Hindi Popstar? pa nga, tagal na namin din nakikita ni Ate Kyla. But I would really love to talk to her again. Kaya diba? collab Kahit din. i-hug ko lang man siya kahit saglit lang. Kasi, ate ko yun eh. And her, pinagdaanan, di ba, miscarriages? Saka si Miss Regine din. Kamusta? I mean, nag-encounter niya ko dito. Yeah. Yung encounter namin online kasi ninang siya ni Uno. Wow. So, hindi siya nakapunta nung birthday and nung christening ni Uno kasi dedication pala. May work siya that time. So, pero yun yung encounter namin ni ate. And yun, si Kuya Ogie, yung husband niya, of course. Ayun. Hopefully magkaroon ng concert, tapos yung guest mo si Regine, si Naka, wow, grabe. Let's pray That for would be that. ano. Yeah, let's hope for that. Yes. Yan. Hello po, good afternoon. Question ko muna para kay Rita. Yeah. Yes. Yes? I'm so ready. Feeling ko rin naman. Rita, since ito nga yung una mong teleserye, di ba? Sa yung pagbabalik after, Yes. we all know na isa ka ng ganap na mami. Yes, I'm so proud. Ayun na nga. Alam ko naman din. So, ano to, mas ibang Rita ba ang mapapanood nila dito? And at the same time, nagkaroon ka ba ng adjustment? Parang sila yung sumagot ng Doon muna tayo sa first question. Okay, go. Okay. Ang sagot ko dyan ay, hindi naman ako masyado nahirapan. Dapat ako nag-adjust ako. Nag-adjust kayo? Hindi, kasi first project ko to ulit, di ba? Okay. So kasi syempre medyo almost 2 years din po akong nawala. So talagang ako kasi I'm a very hands-on mom. So medyo nagdalawang isip din talaga ako kung itutuloy ko tong project na to. Dahil nga hands-on mom ako. Pero sabi ko, nung sinabi sa akin yung character ko bilang si Rebecca, hindi po pwedeng humindi ako. Kasi sobrang kakaiba siya. Kahit ako po, first time akong magpo-portray ng ganitong character. Kahit din po ako as an audience, bihira ako makakita o makapanood kung paano si Rebecca. Kaya Keyword? Ha? So kung tatanungin mo ko nakarelate, hindi ako makakarelate. mahirap makarelate kay Rebecca. Medyo nag-adjust ako kasi dami pa ng changes kasi nasanay ako dati pagbalik ko may script reading. Dati kasi nasanay ako na di ba yung script papadala lang sa bahay mo. Tapos mag-isa mo talagang aaralin yun, yung character mo. Pagbalik ko, ay ganito na pala, may script reading na pala. Kasama mo yung mga importanteng tao, yung creative directors namin, writers, directors, mga boss namin, nandun sila. So, mas may pressure siya nung pagbalik ko na, shucks, ito pala talaga, kailangan talaga 110, 120% talagang ibibigay
binibigay mo. Ito na yung mundo ngayon. Ito yung nagulat ako na ito na pala yung nangyayari na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. At yung second question na naman po ulit Yun na nga yung nasagot mo na agad kahit na hindi mo pa nalinawan, yung adjustment. Hindi, kanino mas connect yung character mo? Kay Bea, kay Carla, paano? Kanino mas connect? Oo. I think po connected ako sa lahat. Ay. I really think so. Connected ako sa lahat. Di kaya ikaw ang killer? Tingnan natin. Gusto mo ba? Pwede naman. Gagawin ko para sa'yo. Hindi kasi... si Rebecca kasi... konti lang na pwede naman daw sabihin. Si Rebecca kasi may sakit siya dito. So yung sakit ni Rebecca, kailangan yung mapanood kung yung sakit ba niya ay makakatulong ba ito sa pamilyang Palacios o yung sakit niya hindi rin makakatulong at all. So yun po yung sagot ko sa tanong mo na connected siya sa lahat. Marami siyang alam. Ikaw na ang maraming alam. Okay. Yeah. And Rita, yan, my next question is for Roy. Yan. So Charlie, you can start it off. First of all, this is my first series, but as far as my first show, and I'm super thankful to GMA, the creatives and the writers who made this possible, and to Derek Zig, who is our co-director. Thank you so much, Bob. So it is actually my first time working with all of the amazing actors here in front of you, the amazing and experienced actors, and I can say I've learned a lot through on the set, and just as a dance call, I can see their work ethics and how they prepare also, and just hearing from them now, I'm learning and taking in so much. So thank you, Mom. Thank you, Charlie. Thank you. We're excited to watch you on screen. Go ahead. Para sa akin naman po, first of all, nagpapasalamat po ako sa mga writers, kay Dancing po, especially kay Sir RJ. Thank you po dahil pinalik niyo po ako dito sa Widow's War from Royal Blood. Ayun nga po, powerhouse po ito yung mga actors po dito. Napakagaling po talaga ng mga actor po. So, every time po na magkakaroon ako ng scene, hopefully po kasama po silang lahat. I'm expecting po na marami po talaga akong matutunan sa kanila, mga techniques po nila. Siguro something na lang for you, no? Since galing ka sa Royal Blood. Ano, and syempre, mga seasoned actors na din yung mga nakatrabaho mo doon. Ibahin natin ng konti yung question. Ano naman yung something about your character doon, mga natutunan mo doon na gusto mong dalhin dito, and siguro how different yung mangyayari for your character? Yung sa character ko po kasi sa Royal Blood, at first it was very light po. And at the end po, medyo naging dark na din po yung character ko. So, marami din po akong natutunan dun sa Royal Blood. So, ang ina-expect ko po sa sarili ko po ngayon is yung character ko mas deep na po siya. Hindi na po siya ganun ka-light. Okay, very excited for that. Thank you, James. And of course, Matthew. Ako po, first of all, gusto kong magpasalamat sa lahat ng pumunta. And then, syempre sa GMA Spartan na pinagkatiwala niyo po sa akin itong project ko. And syempre, kay Direk Sig, na mahaba yung pasensya niya sa akin. And then, ayun po, yung feeling ko po na makatrabaho po yung mga powerful cast is, nandun po yung pressure. Parang nandun po yung kaba, parang nandun pa rin po yung na-starstruck ka po sa kanila dahil napapanood ko po sila since bata pa po. And first teleserye ko po kasi ito, kaya parang malaki pa po yung space ko para po sa mga learnings. Kaya yun po, parang nandun pa rin po ako nandun pa rin po ako sa punto na parang nagsisearch pa rin po ako sa mga learnings ko. Ayan, thank you so much. Thank you, Charlie, James, and Matthew. Ayan ang ating very young